Hello everyone! Welcome back to my channel! Naku, exciting po ang ating pag-uusapan today. Ito po ay ang chrysanthemums. Ito po ang mga itsura niya ngayon na in-order ko from Benguet. So, ang chrysanthemums po, or mums for short, ito po mga perennial flowers siya. They grow back. Ayan. Kaya po, huwag tayo mag-alala kahit i-cut natin siya, i-trim natin, i-prune natin, babalik siya. Although minsan, matagal din bago siya mag-bloom, lumabas ulit. So, magta-try po tayong mag-propagate using stem cuttings. Pwede naman siya sa seeds, kaso mo, matagal. So, ito, mas maganda kung meron na kayong nabiling ganitong plant, mas mabilis na siya tutubo. Madaling magpa-root nito. So, mag-cut lang tayo ng isang stem. Pag mag-cut tayo, gawin natin pa-diagonal para yung exposed na part, mas malaki. Mas malaki yung chance na yung area na kung saan siya magpapa-root. So, remove lang natin yung mga leaves. And then, yung mga flowers, tanggalin na rin natin kasi hindi na naman siya talaga mag-bloom. Para lahat ng energy niya mapunta, mag-concentrate lang dito sa baba para sa pag-root niya. So, ganun lang kasimple. Tapos, i-prepare natin yung ating medium, yung ating soil. Ito. So, nilagyan ko na to ng mixture ng compost. Ginawa ko na siya. Pinrepare ko na siya kanina. So, ayun lang. Napakadali. So, kung talagang gusto niyo rin ng mga ganitong flowers, madali lang magparami. Tsaka, nagsusurvive siya kahit nasa pots. Kahit wala kayong, ako dito lang ako sa city, nagpapadami ng mga plants. So, ayan. So, I'll just remove the leaves and the flowers. Tapos, tusok lang. Diyan, diba? Ganun lang kadali. Okay. Kuhanin na lang natin yung mga ibang flowers na hindi na gaanong maganda. Medyo lanta na. Ito, like this one. Kasi hindi na natin masyadong madidisplay. Tignan mo, yung dami yung tatlong flowers. So, tanggalin na natin yung mga flowers. Tsaka yung mga leaves. Tapos, i-cut natin yung bottom part na pag medyo paslant. Para yung mag-grow natin ng mga chrysanthemums, iba-ibang color sa isang pot. Ganun lang, tusok-tusok lang. Ang simple ng gabi natin. So, yan. Tutusok natin. Damihan pa natin. Papakita ko sa inyo yung mga iba-ibang colors na meron tayo. Ito, ang ganda nito, oh. Dalawang colors yung niya, flowers niya. This is so nice. Yung stem lang niya, no, medyo mabigat. Madi-slant siya. Kapag napuputol agad. So, ingat lang tayo. Ito, favorite ko tong color na to. Ayan. O, diba? Combination siya ng, anong color ba to? Parang magenta and yellow. Nice. Super nice. So, tanggalin lang natin yung leaves as usual, kagaya ng ginawa natin kanina. Naku, ang gaganda nito pag nag-bloom na ito mga to. Pagka nagsabay-sabay siya. So, remove the flowers. Hindi na naman siya mag-bloom. And para makapag-concentrate siya ng energy niya dito sa roots niya. Gusto niya, lagyan niya ng aloe vera. Kung gusto niya ng rooting complex. Pero madali kasi itong mag-root. Hindi na kailangan ng mga ganun. Pero it's better if you want. So nga pala, ito yung na-repot natin kanina. Ang ganda, oh. It's so nice. Tapos tanggalin natin yung mga ibang leaves sa baba para hindi magulo, hindi crowded. Para siya, maganda siya kasi meron ka ng pang decor sa table mo. Meron ka pang plant na pwede mong padamihin, palaguin ulit. And, ayun, kapag may mga special occasions, maganda siya. Pang display sa table. Tingnan niyo, kamukha niya rin. Parang daisy, diba? Daisy, sunflower, zinnia. Parang magkakamukha sila.
Pero ang sarap kasi talaga ng feeling kapag meron ka nakikitang flower na nakakapagpa-happy, diba? Kaya nako, ayan, maganda talaga magkaroon ng interest sa mga halaman, lalo na sa mga flowers kasi talagang nakakapagpasaya siya. So, ayun, dami niyang buds, oh. So, ito, samahan niyo ako mag-ripat. Magre-ripat pa po ako ng mga iba pang. Ito, marami nang nag-dry out. Ayun, oh. Hindi na masyadong maganda. Teka, tingnan natin bakit. Yung mga, stems niya parang palabas na. Ito, ay, dry na siya, oh. Kaya nag-dry na rin yung mga flowers niya. Oh. Yung mga ibang leaves niya, color brown na. Kung may mga ibon daw, nakakapagpa-attract talaga itong mga flowers sa mga ibon, ng mga bees, ng mga insekto. Oh. Ayan, no, tingnan mo. Pure na coconut, coco peat. Tapos, yung mga roots niya. Ang roots niya, ang nipis, oh. Pero, ang hahaba. Ganyan yung mga roots niya. So, tanggalan natin ng coco peat. Bawasan natin. Para, madagdagan natin ng compost para meron siyang plant food na organic. Ito medyo dry na, oh. Ayan. Na lang, gagawin ko siyang cuttings para maging na lang siya. Para ma-propagate natin. Kasi hindi na natin mapapakinabangan ngayon yung flowers niya dahil hindi na siya ganun kaganda. Ayan, mamaya, makaka-create na tayo ng marami pang cuttings. Para pag lumaki siya, ang ganda na. Ito, kakat ko na rin yung mga ibang flowers nito pang display. Pero yung mga iba na hindi na maganda, well, yan na lang. Cuttings na lang. Ito, pwede ko siyang itanim as is, tapos i-cut off ko lang yung mga flowers niya. Tapos, antayin ko na lang siyang tumubo ulit. Pwede rin ganun. O kaya naman, gawin ko munang pang display until mag-dry up yung mga flowers. Ayan. So, ayan lang po. Ang mga Malaysian moms, pwede niyo siyang i-order sa flower shop, pero medyo mahal. O kaya, sa mga nakakabili ako ng mga plants sa IKEA. Kaya lang ganun din, pagkakuha ko sa IKEA, ang ganda-ganda, oh, so perfect. Parang artificial flowers sa pagka-perfect niya. Kasi controlled lahat sa greenhouse. So, ang gagawin mo, pagdating sa'yo, hindi na controlled yung environment. So, iibahin mo na yung soil, aayusin mo, tapos, maglalagay ka ng fertilizer kasi kailangan nila ng fertilizer. Pero it's up to you na kung anong fertilizer ang gagamitin mo. Kung okay ka ba sa mga artificial, sa mga may chemicals, o kaya naman you go natural. Ako kasi mas preferred ko lahat ng natural. Tsaka, matipid siya. Yung pinaghugasan ng bigas, o kaya pinagbabara ng mga saging, banana peels, o kaya pinagbabara ng mga orange peels, kahit anong fruits na kainin ko or vegetables, binababad ko lang siya. Tapos yung sabaw nun, or yung tubig nun, yung pinagbabaran, yun yung pinapandili ko sa mga halaman. Yun. Tapos, mga itlog, yung mga balat ng itlog, hindi siya tinatapon. Maganda talaga siya kasi calcium din, bibig-bigin mo lang. Kung ano-ano pa, mga dried leaves na nakukuha mo sa ibang mga plants, idadagdag mo. Andyan, maraming mga options. Basta yung mga organic lang ang gamitin natin. Pwede. So, ito, ipaplant ko lang. Tapos, pagka medyo dry na, ika-cut off na natin yung mga flowers na ganyan. Tapos, aantayin natin mag-grow back siya. Ganyan. Ganyan lang siya. O. Bawas-bawasan natin. Yung taas, pwede natin itanim ulit. Tapos, ito namang naiwan, antayin natin mag-grow back. O, diba? Tapos, tanggalin lang natin itong mga dried leaves. Maganda rin siyang
panglagay sa mga ibang mga halaman natin. Tapos, gusto niya moist, kasi galing din siya sa malamig. So, lagi natin sprayan. Kung hindi, kasi, diba, minsan, gigil ka, gusto mo lagi silang tinitingnan, lalo na ang ganda niya. Ayun, para mapigilan ka na mag-water sa kanya everyday, mag-spray ka na lang. So, ayan, magre-repot na tayo. So, ayan po, bibigyan ko kayo ng update. Papakita ko sa inyo to. Lalagyan ko ng date kung kailan natin siya tinanim. And then, abangan natin paglaki niya. Papakita ko sa inyo. So, yeah, itong mga chrysanthemums po, kagaya po ng mga roses, tsaka mga iba pang galing sa Benguet, makukuha niyo po siya sa mga live selling. Mag-join lang po kayo dun sa mga makikita niyo sa Facebook. Mag-search lang kayo mga videos about flowers. Marami pong mga sellers na pwede niyo pong orderan. Tapos ipapaship po nila sa inyo by bus, via Victory Liner, tapos pipick upin nyo na lang po. Sa Victory, meron silang tinatawag na drop and go. Mas mura siya. Mura lang. Ang galing. Tapos, usually, pagka-send sa inyo, the following day, may makukuha kayong text message. Pero make sure na kuhanin nyo siya within 3 days kasi meron na siyang storage fee. 100 pesos per day na nag-overstay siya dun sa storage nila. Okay, yan po. Thank you for watching. Tingnan niyo po yung mga ibang vlogs natin, yung mga ibang video natin. And pa-subscribe naman po para whenever I upload new videos, magkakaroon po kayo ng notifications. And paki-share nyo rin po doon sa mga mahihilig na mag-alaga rin po ng mga halaman. Thank you very much. This is Plantorni G. See you again soon.